Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Kahit na nag-aaway sila Gray at Natsu ay hindi nababahala ang mga kasama dahil normal lang ito sa Fire at Ice Wizard ngunit sinubukan silang pigilan ni Lucy. Ngunit ang Master ay ginatungan pa ang away ng dalawa kaya gumamit na sila ng magic subalit nadamay ang cake ni Erza at nasaktan si Happy. Dahil dito ay pinaguntog ng dalaga ang dalawa at nais silang putulan ng ulo dahil sa nangyari sa cake niya. Dumating si Gajil mula sa underground dahil sa kagagawa ni Natsu. Pero imbis na magalit ay may nais itong ipakita sa Salamander. Pinapagalitan ng Master sila Sting at Rogue dahil natalo sila ni Natsu. Dahil hindi matanggap ni Gemma na tinalo sila ng Fairy Tail ay pinatalsik ang dalawa at sinabing tanggal na sila sa guild. At nang magsalita si Lecter ay ginawa niya itong abok na labis na ikinalungkot nila Frush at Sting. Dahilan para mawala ng kontrol ang White Dragon Slayer kaya pinatay ang Master nila ngunit natuwa pa ang anak nitong si Minerva. Nasundan naman ni Jelal ang misteryosong tao at ikinagulat niya kung sino ito. Kagad niya itong sinabi sa mga kasama na hindi rin makapaniwala sa kanilang nalaman dahil sa eclipse. Dinala ni Gajil ang iba pang Dragon Slayer at nakita nila ang mga kalansay ng mga dragon. Nang maisipan ni Wendy na gamitin ang bago niyang Milky Way spell ay biglang nagpakita ang isang kaluluwa ng dragon na si Zirconis the Jade Dragon. Kung saan nalaman nilang noon ay mga dragon pa daw ang naghahari sa mundo at ang mga tao ay mga pagkain lang nila. Subalit isang araw ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga dragon na mababait sa mga tao at mga dragon na pagkain lang ang turing sa mga ito na isa na si Zirconis. Subalit ang mga dragon na kampi sa mga tao ay nagbigay ng Dragon Slayer magic kaya nanalo ang panig ng mga ito subalit di nagtagal ay pinapatay pa rin ng ibang mga Dragon Slayer pati ang mga dragon na kakampi nila. At merong isang tao ang pumatay sa napakaraming mga dragon hanggang sa maging isa na rin siyang nakakatakot na dragon at tinawag itong Acnologia. Kaya naalala ng grupo na ito ang nakalaban nila sa Tenro Island. Kalaunan ay dumating si Captain Arcadios at sinabing ayon sa mga pag-aaral ay si Ziref daw ang salarin kaya naging Acnologia ang isang Dragon Slayer kaya ito daw ang kailangan nilang patayin. Dito ay naalala ni Carla ang kanyang pangitain na may kinakalaban na isang dragon si Natsu dahil kumalat na ang kaguluhan dahil sa napakaraming mga dragon sa paligid. Nagpakilala si Arcadios sa grupo at kasama pa nito ang bagong recruit na si Yukino dahil kailangan daw nitong gumamit ng Celestial Wizard upang maisagawa nila ang plano. Nais malaman ni Natsu kung anong ibig sabihin ni Arcadios sa paggamit ng Celestial Wizard kaya nais daw nitong ipakita sa Salamander. Giit naman ni Yukino na ginagawa daw nila ito para matalo ang Acnologia. Inamin na rin ni Arcadios na ang Grand Magic Games ay isang balat kayo lamang upang makakuha sila ng madaming magic power. Saka nakita nila ang Project Eclipse na gagamitin daw nila upang makabalik sa nakalipas na 400 taon upang mapatay nila si Ziref habang hindi pa ito immortal. Subalit dumating ang Royal Guard sa utos ng Defense Minister dahil tutol siya sa pagbago ng nakaraan dahil sa mga kalakip na panganib. Inaresto na sila Arcadios at Yukino at kasama din si Lucy kaya lalaban sana si Natsu ngunit hinigop ng Eclipse ang kanyang magic power kaya wala silang nagawa. Agad nila itong sinabi sa Master saka tinali nila si Natsu upang hindi ito sumugod ng mag-isa. Giit ng Master na kailangan nilang magplano dahil ang kaharian ng Fury ang makakalaban nila. Magkasama sa kulungan ng dalawang Celestial Wizard. Kung saan sinabi ni Yukino na pinatay daw ng mga tagasunod ni Ziref ang kanyang mga magulang at kinuha pa ang ate niya kaya nais niyang patayin si Ziref sa nakaraan upang hindi na ito mangyari pa. Kinabukasan ay ang huling araw ng Grand Magic Games kaya sobrang excited ang mga tao sa mangyayaring labanan. Isa-isa na ring ipinakilala ang anim na natitirang guild na maglalaban upang malaman ang pinakamalakas na guild sa Fury. Nang mapansin ng mga tao na wala ang isang pusa ng Sabertooth, ang pinakahuling pinakilala ay ang kasalukuyang nangunguna na Fairy Tail na napansin nilang nawala sa lineup si Natsu. Dahil nasa misyon pala sila Natsu para palihim na iligtas si Lucy. Naisip ni Happy na magsuot sila ng costume para makapasok sa palasyo. Para sa final round ng Grand Magic Games ay maglalaban na ang lahat ng mga guild para malaman kung sino ang number 1. Hanggang sa magsimula na ito na ikinatuwa ng lahat, subalit nakita nilang hindi gumagalaw ang Team Fairy Tail. Samantala nakita ng mga taga Lamia Scale ang isang taga 4 Poppy kaya pinagtulungan nila ito at nakakuha ng isang puntos. Sila Hibiki ay nakaharap ang mga Mermaid Hill players na kaagad nilang tinalo upang magkaroon ng puntos. Dahil Kilo Leon at Jura ay patuloy ang pagtaas ng puntos ng Lamia Scale. Ngunit nakaharap nila Toby at Yuka si Bacchus na leader ng Team 4 Poppy subalit dumating si Sting at tinapos ito sa isang suntok. Dahil leader ng team si Bacchus ay 5 puntos ang nakuha ng Sabertooth at sila na ang nanguna sa mga puntos. Saka naman tinalo ni Kagura sila Toby at Yuka. Subalit tumakas si Sting dahil kasali sa strategy ni Minerva ang pag-iwas sa mga malalakas. Natalo ni Miliana si Rocker kaya na-out na sa game ang 4 Cerberus subalit hindi pa rin gumagalaw ang Fairy Tail dahil sa strategy ni Mavis. Hanggang sa dumating ang oras ng kanilang pagkilos. Samantala nahuli ng bantay sila Wendy at Natsu. Subalit si Mira Jane pala ito na nag-transform. Ang prinsesa
naman ay nais na daw simulan ng Eclipse Project number 2. Giit ng First Master na malaki ang chance na kumilos na si Rufus. Naginawa na nga nito kaya nakailag ang Team Fairy Tail subalit sinalo pa rin ito ni Laxes. Si Erza naman ay nakita si Jenny na sinubukang tumakbo pero agad nitong tinapos. Natalo na rin ni Gajeel si Eve at sinunod nito kaagad si Ren. Tumakbo naman si Hibiki ngunit inabangan ito ni Gray kaya sunod-sunod na puntos ang nakuha ng Fairy Tail. Naalala ni Makarov na si Mavis ay kilala sa bansag na fairy tactician dahil sa husay nito sa taktika. Samantala ang natitirang si Ichiya ay tinapos na ni Jura, at si Cheriya ay nakakuha na rin ng puntos para sa Lamia scale. Natanggal na ang Blue Pegasus at magkakapantay ang Lamia, Fairy, at Saber sa first place. Nahanap na nila Natsu sila Lucy kaya tinunaw nito ng apoy ang bakal. Subalit bigla silang nahulog sa trap dahil nakikita pala sila ng prinsesa. Samantala makakaharap naman ni Gray si Rufus. Subalit nag-alala ang mga kasama dahil napakalakas ni Rufus. Giit ni Mavis na kailangan nilang magtiwala kay Gray dahil si Rufus ang susi sa pagkatalo ng Sabertooth. Nagsimula ng umatake si Gray ngunit tinatandaan lang ni Rufus ang mga spell niya. Dahil dito ay nakagawa si Rufus ng yelo na may halong kuryente patungo kay Gray. Gumawa ito ng mga tornado at gumawa naman ng shield si Gray ngunit pinaglaho lang ito ni Rufus kaya napinsala siya ng malaking tornado. Sa kabila ng agwat ng kapangyarihan ay bumangon pa rin ang Ice Wizard. Dahilan para subukan ni Rufus sa kanya ang bago niyang naimbentong spell, kung saan gumawa ito ng mga sundalo na gawa sa yelo. Sinubukan namang lumaban ni Gray ngunit ginulpi lang siya ng mga ito. Sunod ay gumawa ito ng isang halimaw na inatake ng malakas si Gray. Sa kabila nito ay gumawa pa rin ng maraming yelo ang Ice Wizard ngunit sinunog lang ito ni Rufus at pinasabog. Samantala naglalakbay sila Natsu nang makita ang mga bangkay nang hindi na nakalabas doon pero hindi pa rin sila sasuko. Subalit wala naman silang ideya para makalabas kaya naisip ni Happy na akitin ng mga bantay na baka pinapanood sila sa surveillance lacrima. Dahil wala nang ibang maisip na paraan ay sinubukan nga nila ang ideya ni Happy at nagkaroon ng bikini show. Samantala tumalsik si Gray sa atake ni Rufus. Saka ginamitan siya ng matinding gravity habang sinusubukan ni Juvia na pigilan ang sarili na puntahan ng crush. Pinilit pa rin bumangon ng binata dahil sa mga nagtitiwala sa kanya saka inatake ang kalaban. Tapos nagubad na rin ito kaya seryoso na ang laban. Saka ginamit ang bago niyang spell na unlimited kaya hindi na kinaya ng memory ni Rufus ang dami nito at ipinang-atake ito sa kalaban hanggang sa magyelo. Subalit gumamit lang si Rufus ng napakalakas na apoy ngunit mabilis na sumugod si Gray at tinapos siya ng Icebringer. Dahil sa pagkapanalo ni Gray ay sila na ulit ang nanguna sa scoreboard. Sa nakaraan noong inatake ni Sting ang kanilang master ay sinabi ni Minerva na si Sting na ang bago nilang master dahil mahina na ang kanyang ama. At dagdag pa nitong nailigtas niya daw si Lecter ngunit kailangan muna nilang manalo sa Grand Magic Games bago niya ito ibalik kaya ngayon ay porsigido si Sting na manalo. Samantala nanghihina na si Natsu dahil wala silang makain doon, ngunit wala pa ring nahahanap na exit sila Happy dahil sa pagkakaalam ni Yukino ay napakalaki ng lugar at isa lang ang daanan patungo dito. At nagpasalamat din si Yukino dahil nalaman niya mula kay Lucy na sumugod si Natsu sa Sabertooth nang malaman na tinanggal siya sa guild. Kalaunan ay biglang humanig kaya dumaan sila sa makipot na daanan subalit dahil sa laki ng hinaharap ay nahirapan si Lucy at naupuan pa sa mukha si Natsu. Saka nakita nila si Arcadios na ipinatapon din ng Minister of Defense. Subalit bigla silang sinuntok ng isang executioner, at ang isa pa ay ginamit ang mahika nito sa kanila. Saka nagpakita na rin ang lahat ng kasapi ng executioner team na The Hungry Wolf Knights. Subalit pinagtawanan lang sila ni Natsu dahil wala naman silang mga armor para tawaging mga knight. Nagbabala si Arcadios na eksperto ang mga ito sa pagpaslang ngunit mas ginanahan pa ang bida, at si Lily ay nagtransform na rin sa battle form. Umatake si Kamika ng red confetti magic na sinunog lang ni Natsu pero hindi gumana dahil merong spirit of fire ang mga pulang papel na pinagsusuntok siya at inatake ng kakaibang apoy nito. Kaya nagbuga ng hangin si Wendy para mailigtas ang bida. At agad ring umatake si Natsu na sinundan ng atake ni Wendy at sinuntok naman ni Natsu si Cosmos. Saka sabay na umatake ang dalawa ng Dragon Slayer's Roar. Subalit nakaligtas ang mga executioner gamit ang bulaklak ni Cosmos na may pulang mga papel. Sunod ay nasilaw sila sa yellow confetti ni Kamika kaya tinamaan sila ng mga atake ng dalawa at nagsimulang magyelo ang katawan ni Natsu na agad niyang tinunaw ng apoy, subalit pareho na silang nahuli ng halaman ni Cosmos. Saka pinalabas ang carnivorous plant para kainin sila, ngunit nagbuga ng apoy si Natsu upang mailigtas nito si Wendy saka naman ito gumamit ng Sky Dragon Wing attack. Dahilan para magpatuloy ang bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo. Sumugod na rin sila Mira ngunit pinatalsik sila ni Uosuke at umatake si Nepes saka gumawa ng asido. Sa kabilang banda ay nahuli na naman si Natsu at si Wendy ay kinulong ni Cosmos kaya gumamit siya ng Sky Dragon's Roar. Subalit kinain naman siya ng halaman nito. Nagising na lang si Wendy na puno ng laway sa loob ng carnivorous
plant at wala ring magawa si Natsu. Si Lily ang kumalaban kay Nepa dahil tutulungan ni Mira si Wendy. Kaya agad itong nag-transform at umatake upang mailigtas ang kaibigan. Subalit muling umatake si Kamika na inatake ni Natsu ng apoy. Saka nandyan na naman ang mga halaman na pinagpuputol ni Lily. Sunod ay gumamit si Kamika ng purple confetti upang hindi sila makagalaw upang makain na sila ng malaking halaman ni Cosmos na nagsimula silang higupin. Mabuti na lang ay nakagawa ng paraan si Wendy para makakilos ang mga kasama at mabilisang winasak ni Natsu ang malaking bulaklak. Samantala hindi masaya ang prinsesa sa nangyayari dahil ayaw niyang mapahamak si Arcadios. Dahil sa pagsabog ay nagkahiwalay sila at nahanap ni Kama si Natsu. Si Wendy naman ay nakita si Cosmos at si Lily ay makakalaban si Nepa na mahilig lumaklak, at si Mira ay makakaharap si Kamika. Magkakasama naman sila Lucy sa isang lugar nang biglang lumutang si Happy dahil kay Uosuke saka pinatama siya sa pader. Nababahala si Makarov kung ano nang nangyayari sa grupo nila Natsu. Subalit sa ngayon ay kailangan nilang manalo sa Grand Magic Games upang makahingi ng pabor na palayain si Lucy. Samantala sa battlefield ay tuloy ang pag-iingat ng mga players sa matira-matibay na palaro. Subalit dahil sa isang pusa ay nakita ni Minerva si Millie Ana. Sa isang iglap ay agad na nakalapit si Kama na ikinabahala ni Natsu dahil kakaiba ang bilis nito. Samantala patuloy ang paggamit ni Nepa ng asido habang kaharap si Lily. Sinubukan namang lumaban ng Exceed gamit ang kanyang kasanayan subalit tinamaan siya ng asido nito. Patuloy naman ang paggamit ni Kamika ng mga red confetti. At si Cosmos ay pinalabas ang maraming mga puno na may maaasim na bunga na pinatama kay Wendy. Samantala umakyat ang mga magma dahil sa kapangyarihan ni Uosuke at muntik nang mahulog ang dalawang dalaga kaya balak iligtas ng mga Exceed ngunit ginamitan sila ng gravity ng kalaban. Dahil dito ay wala nang tutulong sa dalawa. Subalit nagpumilit si Arcadios na lumusong sa lava upang mailigtas sila. Buong tapang na sinakripisyo ng Colonel ang buhay para iligtas ang dalawang dalaga at hindi ito matulungan ng mga Exceed dahil sa gravity ni Uosuke kaya tuluyan na itong lumubog sa lava. Mabuti na lang ay dumating si Horologium para iligtas ito at nandoon na din si Loki na kusang nagtungo sa mundo ng mga tao upang iligtas sila. Saka ibinalik ni Loki ang mga susi ni Yukino. Samantala naging isang umiikot na blade ang sandata ni Kama at kinokontrol ito para ipangatake sa ating bida na walang magawa kundi ang umiwas. Muling gumamit ng gravity si Uosuke subalit tinawag ni Yukino si Libra upang ibalik sa normal ang gravity. Kaya gumamit naman ito ng malakas na hangin at nag-enjoy pa si Loki na makita ang puwet ni Lucy. Tinawag na rin ni Lucy si Virgo at gumawa ng taguan nilang butas saka sumugod si Loki at pinagsusuntok ito habang nagtatago sila. Sunod ay ginawa nitong yelo ang lugar saka tinanggal ang gravity upang matusok sila sa itaas subalit na kontra ito ni Libra. Samantala si Wendy ay ginagamitan ni Cosmos ng matinding pampatulog na pilit nitong nilalabanan. Sa Coliseum ay naramdaman ng First Master na may mga naglalaban sa ilalim ng lupa na naisip nilang sila Natsu. Pinalabas naman ni Lucy si Taurus na mayabang na sinabing siya na daw ang bahalang magligtas sa mga chicks ngunit nang sumugod ay hindi siya makatakbo sa yelo kaya nagbalik na sa spirit world. Muli na namang sumuntok si Leo at ginawang center of gravity ni Libra si Uosuke para tamaan ito ng mga yelo kaya nagbalik na rin sa dati ang paligid pero mas lalong nagalit ang executioner. Naisipan ni Lucy na gumamit ng cute na celestial spirit upang mawala ang galit ni Uosuke pero ginamit itong pang-atake sa kanya kaya pinalabas ng dalaga si Cancer na agad na pinisat nito ng dalawang bato. Nagpalabas ito ng iba't ibang mga bagay na pang-torture para magamit sa kanila. Ngunit tinawag ng dalawang celestial wizard sila Scorpio at Pisces ngunit nakailag ang kalaban sa atake ng isda. Pero nang umatake si Scorpio ay sila Happy ang tinamaan dahil meron siyang love problem. Sumakay si Uosuke sa isda dahil sa matinding balance nito kaya inatake siya ni Scorpio ng Sandbuster. Saka nag-focus si Loki upang tamaan ito sa gitna ng buhangin. Subalit nagliwanag ang katawan ni Uosuke dahil kinontra nito ang liwanag ni Leo. Samantala nababahala ang mga guildmates sa Grand Magic Games dahil hindi nakakatanggap ng mensahe si Warren Killa Natsu. Umatake na naman ang kalaban kaya pinalabas ni Yukino ang tunay na anyo ng Pisces na mag-inang celestial spirit at magkasama nilang kinalaban si Uosuke hanggang sa manghina ito. Subalit bigla na naman itong nagpalabas ng lava upang maluto daw ang mga isda. Sa kabila nito ay umatake ang Pisces ng tubig upang tumigas ang lava sa paligid. At muling tinawag ni Lucy si Taurus sa kanila inatake ang executioner. Pero hindi pa rin ito natatalo at nagpalabas pa ng whirlpool zone kaya napilitang magbalik sa pagiging isda ang Pisces. Saka sinabi ni Uosuke na kung mahihigop sila ng whirlpool ay hindi rin ito alam kung saan sila mapupunta. At nang magliwanag ang susi ni Lucy ay tinawag naman niya si Aquarius. Gumamit si Kamika ng mga purple confetti para hindi makagalaw si Mira at saka siya nito sinunog gamit ang red paper magic. Gamit pa ang ibang mga kulay ng magic paper ay pinagyelo nito ang kanyang katawan at kinuryente din siya nito. Sumunod ay nilaso naman siya ng kalaban gamit ang green paper magic. Binugahan ni Natsu ng apoy si Kama ngunit hiniwalang nito ang kanyang mahika. Ngunit tumalon pa ang bida at sinuntok ang executioner leader kasabay ng pagtalsik ni Lily mula kay Nepa.
Muli namang sumugod si Lily kaya ginawang asido ang lupa at pinasabog ito. Samantala natatakot si Happy nang lumabas si Aquarius. Pinag-utos ni Lucy na tapusin nito si Uosuke pero ayaw siyang sundin kaya naisip ng dalaga na baka nag-away sila ni Scorpio ngunit lalo lang nainis ang sirena. Na-bad trip din si Uosuke dahil hindi na siya pinapansin kaya inatake ang mga ito pero walang kwenta kay Aquarius ang atake. Kaya pinakulo ng executioner ang tubig doon. Samantala nagising na si Wendy mula sa pagkakatulog sa kaagad na gumamit ng wind magic upang alisin ang mga bulaklak na may aroma. Si Cosmos naman ay inutusan ng mga bulaklak na tirahin si Wendy ng mga buto. Saka gumamit pa siya ng spore bombs patungo sa Sky Dragon Slayer. Nag-aalala si Elfman sa kanyang ate na si Mira kaya nais niyang sumunod. Ngunit sinabi ng kapatid na kailangan nilang sundin ang strategy ni Mavis. At diit ng mga kasama na malakas si Mira at ang mga kasama nito kaya wala silang dapat ipag-alala. Hindi nasawi si Mira Jane at sa halip ay hinigop niya pa ang lason dahil paborito niya daw ito. Agad namang umatake si Kamika ngunit nalikuran siya ni Mira at nasangga naman ito ng magic paper pero nawasak ni Mira Jane. Kaya sinubukang tumakas ng kalaban ngunit nasundan siya ni Mira at tinamaan ito ng atake. Pinasabog pa ito ni Mira ng napakaraming beses pero nakadepensa pa rin si Kamika at binalot nito ng itim na magic paper si Mira, subalit maging ito ay wala ring kwenta kaya nasipa siya ng demon pero nahuli na naman niya ito ng magic paper na nagtitrigger sa matinding trauma ng biktima. Dahil dito ay naalala ni Mira nung namatay si Lysana. Subalit maging ito ay walang kwenta dahil sa kanyang lakas kaya dinakot na lang ang mukha ng executioner na napaiyak. Umatake naman ng mga acid ball si Nepa ngunit lahat ng ito ay nagawang mahiwa ni Lily habang si Wendy ay winasak din ng mga spore bomb ni Cosmos. Sumugod si Kama sa bida at nahuli ang sandata nito sa pinag-uumbag ang executioner leader. At kalaunan ay sabay-sabay nila na inatake ang lahat ng mga kaharap ng mga kasapi ng Garo Knights at nagtama ang mga ito sa isang bahagi kaya nagkita-kita ang grupo nila Natsu. Pagkatapos ay hinanap na nila ang exit upang makalabas na doon. Kaya naglakad sila hanggang sa makita ang isang malaking pinto na sinuntok ng bida pero kusa itong nabuksan kaya gumulong-gulong siya. At doon ay nakita nila ang misteryosong tao na nagmula sa future. Nakatanggap ang prinsesa ng report na nawalan sila ng contact sa Garo Knights. Saka dumating si Dalton na sinasabing alam niya na ang prinsesa ang tunay na nasa likod ng Project Eclipse at tagasunod lang niya si Dalton. Depensa naman ng prinsesa na kailangan nila ang Project Eclipse upang hindi bumagsak ang kanilang kaharian. Samantala sa Grand Magic Games ay inatake ni Sheria si Juvia gamit ang Black Wind nito. Si Erza naman ay nagtungo sa itaas na bahagi dahil ayon kay Mavis ay nandoon si Minerva, subalit si Kagura ang dumating na nakipagsabayan sa kanyang husay sa paggamit ng espada. Dahil nagkamali ng prediction ay naiyak na lang ang First Master. Samantala tuwang-tuwa ang mga tao sa napaka-aksyon na labanan ng mga espada. Subalit hindi inaasahang dumating si Minerva na inihagis silang dalawa. Ipinakita ni Minerva ang kanyang napakalakas na aura, kaya pinalabas na rin ng dalawa ang sarili nilang mapaminsalang aura. At sa isang iglap ay sabay-sabay na sumugod at nagtama ang kanilang mga atake na nagdulot ng pagsabog saka nagsimula ang labanan ng tatlo kung saan nasipa ni Erza si Kagura ngunit mabilis din itong nakabawi subalit inatake siya ni Minerva, pero pinalo ito sa tagiliran, saka nakabakakan na nahuli sila ng magic nito at nagcast ng malakas na spell na tuluyang nagpasabog sa buong paligid na ikinatakot ng mga tao. Subalit sa kabila nito ay nanatiling nakatayo sila Kagura at Erza na ikinamangha ng lahat. Sa kasamaang palad ay hawak pala ni Minerva si Miliana na kaibigan ng dalawa. Samantala dahil sa nalaman ng Defense Minister ay iminungkahi niyang ipatigil ang Grand Magic Games pero nais malaman ng prinsesa ang resulta nito para malaman kung nagsasabi ng totoo ang nakausap niyang mula sa future. Sila Natsu naman ay nakita ang Lucy mula sa future kaya naalala ni Wendy ang pangitain tungkol sa pagkawasak ng Fury. Sinabi ng future Lucy na nasa bingit ng pagkawasak ang kaharian saka ito nawala ng malay. Giit naman ng prinsesa na tinanggal niya na ang lock ng Project Eclipse gamit ang 12 susi ng Zodiac kaya maaari niya na itong buksan kung kailan naisin. Pero hindi pa rin siya sigurado kung tama ba itong desisyon kaya nais niya ng patnubay nila Dalton at Arcadios. Nagbanta si Kagura at agad na sumugod subalit biglang nakipagpalit si Minerva ng lokasyon kay Erza. At sinabi ni Minerva na kung nais nilang iligtas si Miliana ay maglaban sila at kung sino ang mananalo ay siya ang kakalabanin niya. Nagkaharap naman sila Gajil at Rogue. At si Olga naman ang makakalaban ni Laxes. Pinag-uusapan nila Jelal ang sinabi ng future Lucy. Kaya nag-iisip sila ng paraan kung paano matutulungan ang mga tao pero giit ni Jelal na hindi sila sigurado kung totoo ang babala. Patuloy na naglaban ang dalawa kaya gumamit si Erza ng Heaven's Wheel armor at hiniwa ito ngunit ipinamalas din ni Kagura ang lakas kaya gumamit ng adamantine armor si Erza subalit nahiwa ito ng kalaban. Sunod ay ang flight armor ang ginamit ni Erza ngunit siya pa ang napinsala ng katunggali at pati ang master ay hindi makapaniwala. Naisip ni Erza na ang nagpapalakas kay Kagura ay ang matinding puot kay Jelal kaya sinipa siya nito sa inis. Tapos pinalo pa siya ng espada nito. At sinabing pinatay kasi ni Jelal ang
kuya niyang si Simon. Dahil noon ay kinuha ang mga bata sa kanilang lugar subalit nakatakas siya pero nagkahiwalay naman sila ng kuya. At nang makilala niya si Miliana ay nalaman niyang pinatay ni Jelal si Simon kaya nangako siyang papatayin din si Jelal. Giit ni Erza na hindi nakita ni Miliana ang tunay na nangyari dahil ang totoo ay iniligtas siya ni Simon mula kay Jelal dahil sa kanyang kahinaan. Dahil dito ay nais na rin patayin ni Kagura si Erza kaya inilabas nito ang espada at tuluyan siyang hiniwa. Subalit nasalag pa rin pala ito ni Erza. Nag-aalala naman ang grupo nila Natsu dahil mukhang paikot-ikot lang sila sa lugar. Samantala ginamit ni Erza ang Clear Heart Clothing at muling nakipaglaban kay Kagura, saka tumalon siya at nakipagsabayan sa ere ng napakabilis na pag-atake kung saan natalo ang Mermaid Hill. Sa kabila nito ay bumangon pa rin si Kagura at muntik na siyang mahulugan ng mga bato subalit iniligtas siya ni Erza pero siya ang napinsala. Dahil kilala niya daw si Kagura dahil ito ang batang tinulungan niyang makatakas mula sa mga kawal, kaso siya ang nahuli ng mga ito. Giit din ni Erza na palaging iniisip ni Simon si Kagura noong mga alipin pa sila. Dahil sa nalaman ay tinulungan na rin ni Kagura si Erza, subalit bigla itong tinusok ni Minerva. Ibinalik na rin ito si Miliana subalit nakita ni Titania na duguan ito dahil pinahirapan pala siya dahil nainip daw si Minerva sa paghihintay na labis na ikinagalit ni Erza Scarlet. Subalit may kalamangan si Minerva sa laban dahil sa mga pinsala ni Titania. Nagtungo si Rogue sa likod kaso nasikmuraan ni Gajil at pinagsusuntok pa nito ng bakal na kamao. Umatake ng malakas si Olga upang ipakita ang kanyang mapaminsalang kapangyarihan. Si Laxus naman ay ipinakita din ang kapangyarihan na mas madaming nawasak na kabahayan. Saka naglabas sila ng kanya-kanyang mga kidlat at nagtama ang mga kamao upang malaman kung sino ang mas malakas. Subalit sa kasamaang palad ay dumating si Jura na isa sa 10 Wizard Saints. Dumating naman sila Leon at Gray upang tulungang makakuha ng puntos ang guildmate ngunit inakala ni Juvia na nagpo-propose ito. Nang magising na si Future Lucy ay nasa loob na sila ng palasyo at nagbabala ito tungkol sa mangyayari sa future. May nagmula din daw sa future na nagsabi kay Princess Hisui na darating ang 10,000 dragon para wasakin ang sangkatauhan gamit ang malakas na fire breath ng mga ito. Subalit magtitiwala lang daw ang prinsesa na nagmula ang nakausap niya sa future kung magkatotoo ang sinabi nito na kalalabasan ng Grand Magic Games. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.